Isang magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ang paksa natin sa Filipino ay ang ugnayang sanhi at bunga at uri ng pangungusap ayon sa gamit. Ito ay nasa ika-4 na markahan, unang linggo. Para sa layunin, matututuhan ang paggawa ng diagram upang pag-ugnayin ang sanhi at bunga sa isang pangyayari na iyong mapapakinggan. Ikalawa, magagamit ang iba't ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit sa pagsasalaysay sa napakinggang balita. At ikatlo, malalaman ang dahilan o sanhi, resulta o bunga ng mga pangyayari sa binasa o napakinggang teksto. Ngayon alamin natin ano ba ang ibig sabihin ng sanhi at bunga. Ang sanhi ay ang pagbibigay dahilan o paliwanag sa mga pangyayari. May mga pang-ugnay o hudyat na nagpapahayag ng dahilan o sanhi tulad ng sapagkat, dahil sa, dahilan sa, palibhasa, kasi, at naging. Ang bunga naman ay ang resulta o kinalabasan ng mga pangyayari. Ang mga hudyat o pang-ugnay na nagpapahayag sa resulta o bunga ay ang kaya, kaya naman, kung kaya, bunga nito, at tuloy. Madaling maunawaan ang kwentong binasa o napakinggan kung mapag-uugnay natin ang naging dahilan at kinalabasan ng mga pangyayari. Sa pag-uugnay ng sanhi at bunga sa tekstong napakinggan, maaari nating gamitin ang ilang mga diagram upang mas mapadali at mas mapabilis ang pagkakaunawa dito. Maaring gamitin ang concept map, hierarchical na diagram, spider web, at ang cause and effect chart. Ngayon basahin natin ang halimbawa. Dahil sa polusyon, maraming tao ngayon ang may sakit. Puro usok ang hangin at lason itong sumisira sa baga. Hindi katakatakang marami ngayon ang may sakit na hika o asthma, hapo o emphysema, tuberculosis at iba pa. Ngayon naman ay gamitin natin ang concept map ng sanhi at bunga. Sa kaliwang bahagi makikita natin ang kahon na sanhi, usok sa hangin. Sa kanang bahagi naman ay ang bunga, tuberculosis, asthma, at emphysema. Sa bandang baba naman, gamitin natin ang cause and effect chart. Sa unang kolum makikita natin ang sanhi na dahil sa polusyon at usok sa hangin. Samantalang sa kanang bahagi naman ay ang bunga. Maraming tao ngayon ang may sakit. Nagkaroon ng sakit na tuberculosis, asthma at emphysema. Ngayon naman ay iyong unawain ang pangungusap at uri nito ayon sa gamit. Ang pangungusap ay kalipunan ng mga salitang nagsasaad ng isang buong diwa. May 4 na uri ang pangungusap ayon sa gamit. Una ay ang paturol o pasalaysay. Nagbibigay ito ng impormasyon o naglalahad ng isang katotohanan. Nagtatapos ito sa tuldok. Halimbawa, ang pagpila sa community pantry ay nagsisimula ng alas 5 ng madaling araw. Mapapansin natin na ang pangungusap na ito ay nagsasalaysay at nagtatapos sa tuldok. Ikalawa ay ang patanong. Nagtatanong ito o humihingi ng kasagutan. Nagtatapos ito sa tandang pananong. Halimbawa, bakit pansamantalang ipinatigil ang community pantry sa ilang lugar sa bansa? Mapapansin natin na ang pangungusap na ito ay nagtatanong at nagtatapos sa tandang pananong. Ikatlo ay ang pautos. Naguutos o nakikiusap ang pangungusap na ito. Nagtatapos din sa tuldok. Halimbawa, sumunod at makiisa sa mga patakaran habang nakapila sa community pantry. Ang pangungusap na ito ay naguutos. Ikalawa, pakitapon ang mga plastik at iba pang basura sa tamang lagayan
bilang pakikiisa sa community pantry. Mapapansin natin na ang pangungusap na ito ay nakikiusap. Ang ika-4 ay ang padamdam. Nagsasaad ito ng matinding damdamin tulad ng tuwa, lungkot, pagkagulat at iba pa. Nagtatapos ito sa tandang padamdam. Halimbawa, naku! Tambak ang basura nang lumisan ang mga pumila para sa ayuda. Mapapansin natin na ang pangungusap na ito ay may tandang padamdam. Ngayon naman, basahin natin ang talatang may pamagat na ang global warming. Ang global warming ay ang labis na pag-init sa daigdig. Dahil sa pag-init na ito, nababago ang panahon sa ilang panig ng daigdig. Ang tag-init at tag-ulan lamang ang mga panahon sa Pilipinas, samantalang 4 ang panahon sa kanluraning kontinente tulad ng Amerika at Europa. Ayon sa mga siyentipiko, ang El Niño ang pagkilos ng mainit na tubig mula kanluran pasilangan sa Pasipiko. Dahil dito, nagbabago ang direksyon ng hangin at panahon sa mahigit na kalahating panig ng mundo. El Niño ang dahilan kaya may tagtuyot sa mga bansa sa Asya. Pagkatuyot ang dahilan kaya hindi napigil ang sunog sa kagubatan ng Indonesia. Kung may tagtuyot at bagyo sa mga bansa sa Timog Amerika, maapektuhan ang ekonomiya. Kailangan pigilin ang mga bansa sa paglalabas ng maraming carbon dioxide upang mailigtas ang daigdig. Pinipigil ng carbon dioxide ang paglabas ng init sa himpapawid, kaya patuloy na nagpapainit ito sa mundo. Ito ay hango sa Hiyas sa Wika 5, pahina 26 hanggang 27. Dumako tayo sa gawain sa pagkatuto. Tukuyin ang uri ng pangungusap ayon sa gamit kung ito ay paturol, patanong, pautos o padamdam. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, kailangan pigilin ang mga bansa sa paglalabas ng maraming carbon dioxide upang mailigtas ang daigdig. Ikalawa, pagkatuyot ang dahilan kaya hindi napigil ang sunog sa kagubatan ng Indonesia. Ikatlo, ano ang dahilan ng tagtuyot sa mga bansa sa Asya? Ika-4, naku, tiyak na may pagbaba sa ekonomiya sanhi ng tagtuyot. At ika-5, ang tag-init at tag-ulan lamang ang mga panahon sa Pilipinas. Maari mong i-post ang video at sagutan, at pagkatapos, ipasa mo sa iyong guro upang may tama. Ngayon naman ay punan natin ang patlang ng wastong salita upang mabuo ang diwa na nais ipahatid. Madaling maunawaan ang kwentong binasa o napakinggan kung mapag-uugnay natin ang patlang at patlang ng mga pangyayari. Ang 4 na uri ng pangungusap ayon sa gamit ay ang patlang, patlang, patlang at patlang. Maaari mong i-post ang video at sagutan, at pagkatapos, ipasa mo sa iyong guro upang may tama. Thank you for watching. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod kong videos.